Sa unang bahagi ng video na ito, nakita natin ang ilan sa mga pinakamasakit na trahedya sa kasaysayan ng boxing. Mga boksingerong pumasok sa ring na puno ng pag-asa, ngunit hindi na muling nakauwi sa kanilang mga pamilya. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang listahan. Sa part 2, mas marami pa tayong matutuklasang kwento ng mga mandirigmang ibinigay ang lahat para sa kanilang pangarap. Ang ilan ay mga world champion, ang iba naman ay mga rising star na inaasahang maghahari sa kanilang divisyon. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Kung handa na kayo, ipagpatuloy natin ang countdown ng mga boksingerong pumanaw matapos ang kanilang laban sa loob ng boxing ring. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Daniel Aguillon. Si Daniel Aguillon ay isang talentadong boksingero mula sa Mexico, bansang kilala sa pagluwal ng ilan sa pinakamatinding mandirigma sa mundo ng boxing. Pangarap niyang maging world champion at tulad ng maraming Mexican boxer na nauna sa kanya, handa siyang ibigay ang lahat upang maabot ang pangarap na iyon. Noong October 15, 2008, umakyat siya sa ring para sa laban na hindi niya alam na magiging huli na pala sa kanyang buhay. Ang kanyang kalaban ay si Omar Chavez, anak ng alamat ng Mexican boxing na si Julio Cesar Chavez. Isa itong napakalaking pagkakataon para kay Aguillon na maipakita ang kanyang talento sa mas malaking entablado. Matindi ang naging bakbakan. Pareho silang nagpalitan ng mabibigat na suntok sa loob ng 12 round. Ngunit pagsapit ng huling round, tinamaan si Aguillon ng isang napakalakas na suntok na tuluyang nagpabagsak sa kanya. Hindi na siya muling nagkamalay. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan natuklasan ng mga doktor na nagtamo siya ng matinding pinsala sa ulo. Ginawa nila ang lahat upang mailigtas ang kanyang buhay, ngunit patuloy na lumala ang kanyang kondisyon. Pagkaraan ng 2 araw, noong October 17, 2008, tuluyan ng pumanaw si Daniel Aguillon. Pedro Alcazar. Si Pedro Alcazar ay isa sa mga pinaka-inaasahang batang bituin ng Panama. Bilang WBO Super Flyweight World Champion, marami ang naniniwalang mahaba pa ang kanyang magiging karera at marami pa siyang titulong mapapanalunan. Ngunit nagbago ang lahat noong June 22, 2002. Sa araw na yon, ipinagtanggol niya ang kanyang titulo laban sa matinding Mexican boxer na si Fernando Montiel. Napakabangis ng kanilang naging laban. Habang lumilipas ang mga round, unti-unting nangibabaw si Montiel. Sa ika-6 na round, sunod-sunod na malalakas na suntok ang kanyang pinakawalan kaya napilitan ng referee na ihinto ang laban. Natalo si Alcazar at nawala ang kanyang titulo. Sa kabila nito, mukhang maayos naman ang kanyang kalagayan matapos ang laban. Nakapasa pa siya sa post-fight medical examination at itinuloy pa ang kanyang mga plano ng gabing iyon. Ngunit kinabukasan, habang naghahanda siyang umalis ng Las Vegas, bigla na lamang siyang bumagsak. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan natuklasan ng mga doktor na nagtamo pala siya ng matinding pinsala sa utak dulot ng mga suntok na tinanggap niya sa laban. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor, hindi na nila siya nailigtas. Pumanaw si Pedro Alcazar sa murang edad na 24. Labis na ikinagulat ng mundo ng boxing ang kanyang pagkamatay dahil hindi ito nangyari kaagad pagkatapos ng laban, gaya ng karamihan sa mga trahedyang nangyayari sa loob ng ring. Yo Sam Choi. Si Yo Sam Choi ay isang mahusay na boksingero mula sa South Korea na nakilala dahil sa kanyang pambihirang bilis, tibay at walang sawang fighting spirit. Isa siyang dating WBC Light Flyweight World Champion at kahit tumatanda na ay patuloy pa rin siyang lumalaban, pinatutunayang kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga mas batang boksingero. Noong December 25, 2007, hinarap niya si Heriberto Ruiz sa laban na hindi niya alam na magiging huli na pala sa kanyang buhay. Matinding bakbakan ang naganap, ngunit sa huli ay si Choi ang idineklarang panalo. Muli niyang ipinakita kung bakit isa siya sa mga respetadong pangalan sa boxing. Ngunit ilang segundo lamang matapos itaas ng referee ang kanyang kamay bilang hudyat ng kanyang tagumpay, bigla na lamang siyang nawalan ng malay at bumagsak sa loob ng ring. Nagulat ang mga manunood habang agad namang tumakbo ang medical team upang tulungan siya. Isinugod siya sa ospital kung saan natuklasan ng mga doktor na nagtamo siya ng napakalubhang pinsala sa utak dulot ng matinding laban. Dinala si Yo Sam Choi sa ospital at agad na isinailalim sa masusing gamutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor, hindi na niya nalampasan ang matinding pinsalang natamo sa kanyang utak. Nanatili siyang nasa koma sa loob ng ilang araw. Noong January 2, 2008, tuluyan siyang pumanaw.
Lubhang ikinalungkot ng buong mundo ng boxing ang kanyang pagpanaw. Mas lalo itong naging masakit dahil siya pa mismo ang nanalo sa laban. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas upang makamit ang tagumpay, ngunit kapalit nito ang kanyang sariling buhay. Dahil sa trahedyang ito, muling nabuksan ang usapin tungkol sa kaligtasan ng mga boksingero sa South Korea. Marami ang nagtanong kung may mas mahusay bang medical procedures at agarang pagresponde na maaaring nakapagligtas sa kanyang buhay. Carlos Adames. Si Carlos Adames ay isang boksingero mula sa Dominican Republic na nangangarap makilala sa mundo ng boxing. Taglay niya ang bilis, lakas, at matinding determinasyong patunayan ang kanyang sarili sa bawat laban. Ngunit sa halip na makilala bilang isang kampyon, naging bahagi siya ng listahan ng mga boksingerong namatay habang ginagawa ang esport na kanilang pinakamamahal. Noong November 5, 2001, hinarap niya si Juan Soberanes sa laban na magiging huli na pala sa kanyang buhay. Napakabangis ng kanilang naging bakbakan. Pareho silang walang inuurungan at walang tigil sa pagpapalitan ng malalakas na suntok. Habang tumatagal ang laban, nagsimula ng mapagod si Adames, ngunit tumanggi pa rin siyang sumuko hanggang sa dumating ang isang suntok na nagpabago sa lahat. Isang napakalakas na suntok ang pinakawalan ni Soberanes na tuluyang nagpabagsak kay Adames sa lona. Hindi na siya muling nakabangon. Agad na pumasok sa ring ang mga medical personnel at sinubukang isalba ang kanyang buhay, ngunit huli na ang lahat. Napakalubha ng kanyang mga pinsala at hindi na siya naisalba. Ang kanyang pagpanaw ay nagsilbing isa na namang masakit na paalala kung gaano kabilis magbago ang lahat sa mundo ng boxing. Isang sandali ay nakikipaglaban ka pa sa iyong kalaban at sa susunod na sandali ay maaari nang nakataya ang iyong buhay. Jimmy Doyle. Si Jimmy Doyle ay isang batang boksingerong puno ng pangarap. Taglay niya ang bilis, liksi at determinasyong maging world champion balang araw. Ngunit noong June 24, 1947, tuluyan nang nagbago ang kanyang kapalaran nang makaharap niya ang isa sa pinakadakilang boksingero sa kasaysayan, si Sugar Ray Robinson. Isa ng alamat si Robinson noong panahong iyon, kilala sa kanyang napakabilis na footwork at napakalalakas na suntok. Sa kabila ng pagiging underdog, buong kumpiyansa pa ring pumasok si Doyle sa ring. Naniniwala siyang kaya niyang gulatin ang lahat at talunin ang sikat na kampeon. Matindi ang naging laban at kapwa sila nagpalitan ng mabibigat na suntok. Ngunit sa ikawalong round, tumama ang isang napakalakas na suntok ni Robinson na nagpabagsak kay Doyle sa lona. Hindi na siya muling nagkamalay. Agad siyang isinugod sa ospital. Ngunit kinabukasan ay tuluyan siyang pumanaw dahil sa matinding pinsala sa kanyang utak. Nabigla ang buong boxing community sa nangyari. Labis ding naapektuhan si Sugar Ray Robinson. Sa mga sumunod na taon, ikinuwento niya na bago pa man ang laban ay nanaginip siya na makikitil niya si Doyle sa loob ng ring. Dahil sa takot sa panaginip na iyon, gusto pa raw niyang kanselahin ang laban, ngunit hinikayat siya ng mga promoter na ituloy ito. Wala siyang kaalam-alam na ang kanyang masamang panaginip ay halos magkatotoo sa pinakamasakit na paraan. Matapos ang trahedya, lubos na nalungkot si Sugar Ray Robinson. Bilang tulong sa naiwang pamilya ni Jimmy Doyle, ibinigay niya ang malaking bahagi ng kinita niya sa laban. Isa itong patunay kung gaano kabigat ang naging epekto ng pangyayaring iyon sa kanyang konsensya. Frankie Campbell. Si Frankie Campbell ay isang matibay at veteranong heavyweight boxer na kilala sa kanyang tapang sa loob ng ring. Noong August 25, 1930, hinarap niya si Max Baer, isang napakalakas na puncher na kalaunan ay naging world heavyweight champion. Sa simula pa lamang ay mainit na ang laban. Parehong nagpapakawala ng mabibigat na suntok ang dalawang boksinggero. Sa isang pagkakataon, napabagsak pa ni Campbell si Baer. Ngunit ayon sa referee, nadulas lamang si Baer kaya hindi ito ibinilang na knockdown. Mistulang lalo nitong pinatindi ang determinasyon ni Baer. Mas naging agresibo siya at walang tigil sa pagpapakawala ng malalakas na suntok. Pagsapit ng ikalimang round, sunod-sunod na mabibigat na suntok ang tumama kay Campbell hanggang sa mapasandal siya sa mga lubid ng ring. Kalaunan ay ipinatigil ang laban, ngunit huli na ang lahat. Wala nang malay si Campbell at hindi na siya muling nagising. Isinugod siya sa ospital, ngunit wala nang nagawa ang mga doktor upang mailigtas siya. Sa isinagawang autopsy, natuklasan ang isang napakabihira at matinding pinsala. Humiwalay ang kanyang utak mula sa pagkakadikit nito sa loob ng bungo dahil sa napakalakas na puwersa ng mga suntok. Ito ang naging dahilan ng kanyang pagkawala. Habang ipinagpatuloy ni Max Baer ang kanyang matagumpay na karera at naging world champion, sinabi ng mga nakakakilala sa kanya na hindi na siya muling naging katulad ng dati.
Habang buhay niyang dinala ang bigat ng trahedyang iyon, ang pagkawala ni Frankie Campbell ay naging isa rin sa mga dahilan kung bakit mas pinaigting ang mga patakaran sa boxing, kabilang ang mas mahigpit na medical supervision at mas mabilis na pagpapatigil ng laban kapag nasa panganib na ang isang boksingero. Luther McCarthy. Si Luther McCarthy ay isa sa mga pinaka-inaasahang batang heavyweight boxer ng kanyang panahon. Matangkad, malakas, at likas ang talento, kaya marami ang naniniwalang siya ang magiging susunod na malaking bituin sa boxing. Ngunit hindi na niya natupad ang pangarap na iyon. Noong May 24, 1913, umakyat siya sa ring sa Calgary, Canada upang harapin si Arthur Pelkey. Halos kakasimula pa lamang ng laban nang mangyari ang hindi inaasahan. Sa unang round, bigla na lamang bumagsak si McCarthy. Sa una ay inakala ng lahat na isa lamang itong ordinaryong knockdown. Ngunit nang hindi na siya gumalaw, natahimik ang buong arena. Agad siyang nilapitan ng mga doktor, ngunit wala na silang nagawa. Pumanaw siya mismo sa loob ng boxing ring. Sa sumunod na imbestigasyon, lumabas na nagtamo siya ng matinding pinsala sa leeg. Pinaniniwala ang maaaring dulot ito ng pinagsamang epekto ng mga suntok at ng isang dati ng hindi natutuklasang kondisyon sa kanyang katawan. Sa edad na 21, inaasahan pa lamang siyang magiging isa sa pinakamahuhusay na heavyweight champion ng kanyang panahon. Ngunit sa halip na makamit ang kasikatan at mga titulo, natapos ang kanyang buhay sa isang malungkot na trahedya. Ed Sanders. Si Ed Sanders ay isang pambihirang Amerikanong boksingero na ipinanganak noong 1930. Dahil sa kanyang lakas, husay at disiplina, mabilis siyang nakilala bilang isa sa pinakamagagaling na heavyweight boxer ng kanyang henerasyon. Ang pinakamalaking tagumpay niya ay dumating noong 1952 Olympic Games kung saan napanalunan niya ang gold medal sa heavyweight division para sa Estados Unidos. Matapos ang kanyang makasaysayang tagumpay sa Olympics, naging profesional siya at determinado siyang gumawa ng pangalan sa heavyweight division. Taglay niya ang lakas, bilis at pag-uugali ng isang tunay na kampiyon. Marami ang naniniwalang malayo pa ang kanyang mararating at isa siya sa mga susunod na magiging pinakamalalaking bituin sa mundo ng profesional na boxing. Noong December 12, 1954, umakyat si Ed Sanders sa ring upang harapin si Willie James. Hindi niya alam na iyon na pala ang magiging huling laban ng kanyang buhay. Matindi ang naging bakbakan at parehong nagpalitan ng mabibigat na suntok ang dalawang boksingero. Ngunit pagsapit ng ika-11 round, sunod-sunod na malalakas na suntok ang tumama kay Sanders hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa lona habang wala ng malay. Natahimik ang buong arena habang mabilis na pumasok ang mga medical personnel upang tulungan siya. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit napakalubhana ng kanyang mga pinsala. Pumanaw siya dahil sa matinding trauma sa ulo sa edad na 25. Lubhang ikinagulat ng buong boxing community ang kanyang pagpanaw. Mula sa pagiging Olympic gold medalist, naging isa siyang malungkot na paalala ng panganib na kaakibat ng profesional na boxing sa loob lamang ng 2 taon. Dahil sa kanyang sinapit, muling napag-usapan ang matitinding panganib sa heavyweight division, kung saan mas malalakas ang suntok at mas malaki ang posibilidad ng malubhang pinsala. Bagamat maikli ang kanyang profesional na karera, nananatili si Ed Sanders bilang isa sa iilang Olympic gold medalists na nasawi matapos lumaban sa loob ng boxing ring. Angelo Jacopucci. Si Angelo Jacopucci ay isang mahusay at matatag na boksingero mula sa Italy. Ipinanganak siya noong 1946 at unti-unti niyang inakyat ang ranggo hanggang sa makilala bilang isa sa pinakamahuhusay na middleweight contenders sa kanyang bansa. Kilala siya sa lakas ng kanyang mga suntok at sa kakayahang tumanggap ng matitinding tama habang patuloy pa ring lumalaban. Noong July 19, 1978, hinarap niya ang batang English boxer na si Alan Minter. Napakabangis ng naging laban. Pareho silang nagpalitan ng mabibigat na suntok sa bawat round. Bagamat marami ng tama ang tinatanggap ni Jacopucci, tumanggi siyang sumuko at patuloy na lumaban. Ngunit habang papalapit ang huling mga round, nagsimulang mangibabaw ang lakas ni Minter. Natapos ang laban na nakatayo pa rin si Jacopucci, bagamat halatang matindi na ang kanyang tinamong pinsala. Ilang sandali lamang matapos siyang makabalik sa kanyang dressing room, bigla na lamang siyang bumagsak. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit natuklasan ng mga doktor na nagkaroon siya ng matinding pinsala sa utak. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap,
Pumanaw siya kinabukasan. Ang kanyang pagpanaw ay muling nagbigay babala sa buong mundo ng boxing na kahit ang isang boksingerong natatapos ang laban ng nakatayo ay maaari pa ring makaranas ng nakamamatay na komplikasyon matapos ang laban. Labis ang naging pagdadalamhati sa Italy kung saan itinuturing siyang isa sa mga pinakaaasahang talento ng kanilang bansa. Brad Roane, ang boxing ay isang e-sport na nangangailangan ng tapang, husay at matinding determinasyon. Alam ng bawat boksingerong umaakyat sa ring ang panganib na maaari nilang harapin. Isa si Brad Roane sa mga taong handang tanggapin ang panganib na iyon. Ipinanganak siya noong 1968. Bagamat hindi siya naging world champion at mas marami siyang naging pagkatalo kaysa panalo, nakilala siya bilang isang boksingerong hindi kailanman sumusuko. Sa kabila ng maraming kabiguan, patuloy pa rin siyang nagsusuot ng gloves at lumalaban sa bawat pagkakataong dumarating. Noong July 18, 2003, muli siyang umakyat sa ring sa Utah para sa isa na namang laban. Habang nagpapatuloy ang bakbakan, patuloy siyang tumatanggap ng mga suntok gaya ng nakasanayan. Ngunit bigla na lamang siyang bumagsak sa gitna ng laban. Agad siyang nilapitan ng referee at medical team, ngunit sa kabila ng kanilang mabilis na pagresponde, wala na silang nagawa. Nagtamo siya ng cardiac arrest sa loob mismo ng ring at tuluyang binawian ng buhay. Mas naging malungkot ang kanyang kwento nang malaman na ang dahilan kung bakit siya lumaban sa gabing iyon ay upang kumita ng pera para sa kanyang inang may malubhang karamdaman. Hindi siya lumaban para sa kasikatan o titulo. Lumaban siya dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Bagamat hindi siya naging world champion, naiwan sa mundo ng boxing ang kanyang kwento bilang isang simbolo ng sipag, katatagan at pagmamahal sa pamilya. Isa siyang mandirigmang hindi kailanman sumuko, gaano man kahirap ang laban, sa loob man o sa labas ng ring.